Noong June 2, 2025 sa Pakistan, isang malungkot at karumal-dumal na insidente ang naganap sa mismong tahanan ng pamilyang Yusuf. Walang awa at walang habas na pinagbabaril ang isa sa kanilang mahal sa buhay. Ang biktima ay si Sana, isang kilalang media influencer na minahal at hinangaan ng marami. Ngunit sino ang may gawa ng krimeng ito? Bakit siya pinatay? At paano mahanap ang salarin? Kung gusto mong malaman ang mga kasagutan sa mga tanong na ito, samahan mo ko at isasalaysay ko ang buong pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Sana Yusuf ay pinanganak noong June 2, 2007 sa Chitral, isang rehiyon sa Hilagang Pakistan. Siya ay isa sa dalawang mga anak ni Syed Yusuf Hassan at Farzana Yusuf. Ang kanyang ama ay isang kilalang social activist at government officer mula sa Upper. Samantalang ang kanyang ina naman ay isang mapagkakatiwalaan at mapagmahal na ina. Bilang isang pamilya, silang apat ay matatag na naninirahan sa Islamabad, ang kabisera ng Pakistan, kasama ang kanyang 15 years old na kapatid na lalaki. Kasalukuyang nag-aaral si Sana sa kursong Medical Science na kilala rin bilang FSCA, isang pre-medical na kurso na naghahanda sa kanya upang maging doktor balang araw. Ayon sa kanyang ama, pangarap talaga ni Sana na maging isang doktor upang makatulong sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan. Kung saan, sinusuportahan siya ng kanyang mga magulang sa mga pangarap nito at sa lahat ng kanyang ginagawa, kahit na nga sa kanyang pagiging content creator. Sa murang edad, umani na siya ng daan-daang libong taga-subaybay. Mayroon siyang humigit kumulang na 800,000 followers sa TikTok at 500,000 to 600,000 plus sa Instagram. Ayon sa ilang iba pang mapagkakatiwalaang mga tala, ang kanyang kabuoang bilang ng followers ay maaring lumampas pa sa 1,000,000. Napakaganda ng kanyang mga videos kung saan madalas siyang nagpapakita ng mga sayaw, pinag-uusapan ng mga issue tungkol sa kababaihan, edukasyon, at ang pang-araw-araw na buhay ng mga batang babae sa Pakistan. Bukod sa pagiging masayahin at maganda, kilala rin si Sana dahil sa kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kultura ng kanilang lugar. Madalas siyang nakikita na nakasuot ng mga tradisyonal na damit mula sa Chitral na nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan at respeto sa kanilang mga kaugalian. Sa kabila ng pagiging sikat, pinipili niyang panatilihing pribado ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kapatid, bilang paraan ng pagrespeto sa kanilang privacy. Nanatili silang isang masaya at maayos na pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Bukod sa paglikha ng mga content para sa kanyang mga taga-subaybay, gumagawa rin si Sana ng mga brand collaborations at mga promotional videos. Pero kahit abala siya sa kanyang mga proyekto, hindi niya kailanman nakakalimutang ipaglaban ang kanyang advocacy para sa edukasyon at mga karapatan ng kababaihan. Isa siyang halimbawa ng kabataan na may puso at layuning makatulong sa kapwa habang pinapakita ang tunay na halaga ng edukasyon at kultura. Ngunit sa kabila ng magandang takbo ng kanyang buhay, puno ng pangarap, kabutihan at pagmamahalan, bigla na lamang itong napasok sa isang mabigat na pagsubok. Ang buhay ni Sana na tila walang kapintasan ay dumaan sa isang malaking pagbabago na nagdulot ng malalim na kalungkutan sa kanyang pamilya. Noong June 2, 2025, na siya ring araw ng kanyang 17th birthday, isang trahedya ang yumanig sa tahanan ng pamilyang Yusuf sa Islamabad.
Sa araw ng dapat sanay puno ng kasiyahan, binawi ng karahasan ang buhay ng isang dalagang may pangarap at tinig na ipinaglalaban ang sarili niyang mga hangarin. Bandang hapon, isang lalaking kinilalang si Umar Hayat, 22 years old, ang dumating sa kanilang bahay. Si Umar ay pinsan ni Sana at ayon sa mga tala, matagal na nitong sinusubukang ligawan ng dalaga. Gayunman, ilang ulit na siyang tinanggihan ni Sana, isang bagay na tila hindi matanggap ng lalaki. Sa mga oras na yon, bahagyang nakabukas ang pintuan ng bahay. Isang simpleng kaligtaang naging daan sa isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ng kanilang pamilya. Ayon sa investigasyon, pamilyar si Umar sa kabuuan ng bahay kaya't madali niyang nahanap ang kwarto ng dalaga. Sa loob ng bahay, tanging si Sana at ang kanyang tiyahin lamang ang naroon. Pag-akyat ni Umar sa kwarto ni Sana, gulat at pagtataka ang bumungad sa dalaga. Hindi niya inaasahang may sino mang papasok sa kanyang silid, lalo na sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Agad siyang nagsalita ng, "Anong ginagawa mo rito? May mga surveillance camera dito. Ilang minuto lang, pauwi na ang mga magulang ko, kaya umalis ka na." Subalit, imbes na makinig, pinili ni Umar ang karahasan. Sa hindi matukoy kung anong bugso ng galit at pagkabigo, bumunot siya ng baril. Binaril niya si Sana ng 5 beses, 2 sa mga bala ang tumama sa dibdib ng dalaga na agad na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ng pamamaril, kinuha ni Umar ang cellphone ni Sana at mabilis na tumakas. Ang lahat ng ito ay nasaksihan mismo ng tiyahin ng dalaga. Subalit sa labis na takot at pagkabigla, ang tanging nagawa ng tiyahin ay sumigaw. Nang makalayo na ang salarin, agad siyang lumapit kay Sana habang humihingi ng saklolo at tumawag sa mga otoridad. Tinangka niyang dalhin si Sana sa ospital, ngunit bago pa man siya makalabas ng bahay, binawian na ito ng buhay. Sa pagdating ng mga pulis sa pangunguna ni Islamabad Inspector General of Police Syed Ali Nasir Rizvi, agad silang nagsimula ng investigasyon. Ang bangkay ni Sana ay dinala sa Pakistan Institute of Medical Sciences o PIMS para sa pagsusuri. Sa tulong ng salaysay ng tiyahin ni Sana at ng teknolohiya, mabilis na kumilos ang mga otoridad. Gumamit ang Islamabad Police ng footage mula sa 113 CCTV cameras, kabilang ang mga nasa kalye, mga kapitbahay at mga saklaw ng Safe City Surveillance System. Sinaliksik rin nila ang higit sa 300 mobile calls at lokasyon upang matunton ang kinaroroonan ni Umar. Makalipas lamang ang 20 oras, natagpuan siya sa lungsod ng Faisalabad, mahigit 300 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Sa kanyang pagka-aresto, na-recover sa kanya ang baril na ginamit sa pamamaril, ang cellphone ni Sana at mga damit niyang may bakas ng dugo. Si Umar ay sinailalim sa 14-day judicial remand habang kinilala rin siya ng tiyahin ni Sana sa isang official identification parade. Ang balitang ito ay agad na naging pambansang issue. Bumuhos ang pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng Pakistan. Sa social media, nagtrending ang Justice for Sana Yousaf, isang panawagang umalingaw-ngaw mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga kilalang personalidad at organisasyon. Maraming grupong tumututok sa karapatang pantao at proteksyon ng kababaihan ang nananawagan ng mas mahigpit na batas laban sa gender-based violence. Dumalo rin ang mga magulang ni Sana sa Senado ng Pakistan upang manawagan ng reforma at karagdagang proteksyon para sa mga kabataang babae, lalo na sa harap ng tumataas na bilang ng mga kasong may kaugnayan sa karahasang dulot ng pagtatangi. Ang pagkamatay ni Sana ay hindi simpleng kaso ng pamamaril. Isa itong trahedyang nag-ugat sa hindi pagtanggap ng isang lalaki sa desisyon ng isang babae. Tumanggi siya at dahil lang doon, pinaslang siya. Ang kwento ni Sana ay nagpapakita ng mas malalim na suliranin sa lipunan, ang kawalan ng respeto sa kagustuhan at dignidad ng kababaihan.
Ang kanyang buhay ay nawala, pero ang kanyang kwento ay nananatili. Bilang paalala, bilang panawagan. Panawagan para sa ligtas na tahanan. Panawagan para sa mas epektibong hostisya. At higit sa lahat, panawagan para sa tunay na paggalang sa isang salitang napakasimple ngunit madalas binabalewala. Ito ay ang isang salitang pagtanggi, ang hindi. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sana Yusuf. Ako po si G. Maraming salamat.